Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob Diluna. Tayo po lahat ay magkaisang dumalangin. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming binamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Willis Rada Almeida, narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dalangin namin, O Diyos, nang isan mo ang banal na salita at pagpalain mo ang lahat na makikinig. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs cast out in the mighty name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable pastor and honorable assistant pastor Lina C. Almeida, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and abroad. Hallelujah, isang mapagpalang gabi po sa lahat, mga minamahal ko. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating minamahal mga kapatiran sa buong mundo, maging narito po ng mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay naghahanda po sa isang pinaka-espesyal na okasyon, ang Talipaw Sulu Mission Anniversary. Ito'y pinaghahandaan po natin, kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, nakatiwala ay kinakailangan, mga minamahal ko, na tayo po'y maging tapat sa ating mga tungkulin. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Amen. Praise the Lord. First book of the Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 4, talatang 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pangunguna po ng propeta ng Diyos, ating dearly beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, mga minamahal ko. Siya po ay pinagkatiwalaan ng banal na gawain na ito at lumawak, dumami, mga minamahal ko, sa buong mundo. Ikaw at ako na tinawag sa ministeryong ito, we are the workers in the vineyard of the Lord. Maging sa ating minamahal na mga kapatiran na tinawag, mga bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko, pag dumarating yung pagdiriwang na mga sa ating banal na iglesia, naglalaan na po sila ng leave. Nagpa-file po sila ng leave, ganun kawais, upang gamitin kung maaaring volunteers, maaaring sa paghayo, sa sounding team, mga minamahal ko, gamitin ko ang aking sasakyan, gamitin ko ang sarili ko upang maghayag ng kabutihan ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging sa lahat, first batch, sa lahat, talagang pinaghahandaan po, instrumentalist, mga choir, talagang nagpa-practice na. Bakit? Dahil ito'y kailangan, dahil tayong lahat ay katiwala, mga minamahal ko, sa huling panahon, sa pagliligtas na marami pang kaluluwa upang maluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. Bagamat nariyan po ang pagtitiis, ngunit sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, take up my cross and follow me. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos.
Matthew chapter 16 verse 24, atin pong basahin. The Gospel of Matthew chapter 16, verse 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Mateo Kapitulo 16, versikulo 24. Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanihin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Praise the Lord. Laging uunahin natin ang ating mahal na Panginoon. Susunod tayo sa Kanya. Kaya ang batayan po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, talagang sinunod nila ang pamantayan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po, na narito ngayon ay lubos na pinagpala, hindi lang dito sa buong mundo, worldwide po tayo, mga minamahal ko, sa lahat ng ating minamahal na kapatiran dyan sa buong mundo. Sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, na nakikinig, totoo po, lubos tayong pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil sinasabi po ng banal na kasulatan, nang magkagayoy sinabi sa Kanya, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig na sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang ating dearly beloved pastor and the family, iniwan po nila yung marangyang pamumuhay na kung saan, kung inuna nila yon, mga maaaring ngayon, politician ng ating beloved pastor, mga minamahal ko. Ngunit aanhin niya yon, mga minamahal ko, yung kayamanan sa mundong ito, kung wala namang kaligtasan. Kaya ipinapipilin sa atin, pinapangaral sa atin, yung kaligtasan ay pinakamahalaga. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko. Kaya sumunod sa tawag ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Itinanggi ang kanyang sarili, umakyat sa talipo, mga minamahal ko. Kumbaga sabi nila, ano yung ginagawa ni Evangelist Olmeda, sabi nung makasanlibutan, is suicide. Hindi po, mga minamahal ko, talagang susunod siya sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito ngayon ang patuloy na pinag-uusapan, inihahayag natin sa bawat henerasyon na merong Diyos na totoong makapangyarihan sa lahat. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sa bawat Kristiyano, dadanas po tayo ng mga pagsubok, mga minamahal ko. Ngunit, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikahiya. May pagsubok, pero kasunod nun ay pagpapala. Ideklara mo ang kabutihan ng Diyos. 1 Peter chapter 4, verse 16, atin pong basahin. First book of Peter chapter 4, verse 16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Dito po sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi walatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang banal na kasulatan po, ang nagsasabi, na sinasabi po ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang ito is the King of Kings, is the Lord of Lords. His name is our dearest Jesus, is the Alpha and the Omega. Ang ating inihahayag po, yung makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, dito po may kaligtasan, may kapayapaan, merong buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang pamantayan ng ating banal na iglesia sa turo ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Ano man ang mangyari, mga minamahal ko,
pagsubok, praise the Lord pa rin. Pero pag napagtagumpayan mo lahat yan, mga minamahal ko, ang pinakamahalaga, pag ikaw ay nagsasuffer, katulad na isang Kristiyano, natural po yun, merong pagsubok. Merong darating, may mga karamdaman din, dadanasin natin, may kahirapan. Ngunit sa kahirapan, sa pagsubok, sa karamdaman, mas mataas ang iyong pananampalataya. You don't have to worry. Bakit? Mas sigurado po, tiyak na bagay, ikaw ay pagpapalain ng Diyos dahil niluluwalhati mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, pupurihin ko ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya very wise ang ating minamahal na mga kapatiran kahit saan malagay. Magbago ang schedule, hindi nagbabago ang kanilang pananampalataya dahil ito'y tinuro ng ating dearly beloved pastor. Huwag kayong absent. Totoo po, yung mga pala absent, naging Sunday Christian na, yung iba live webcast viewers na lang, mga minamahal ko, nagbabawas ang mga pagpapala. Ngunit mga minamahal kong patuloy kang tumalo ng tumalo, mga minamahal ko, tataas ang pananampalataya mo, mga minamahal ko. Wala kang katatakutan ngayon sa huling panahon na ito na napipinto po ang tinatawag na World War III. Mga minamahal ko, sa ating mga OFW, maging sa Taiwan, Korea, mga minamahal, talagang mundo na ang nagtitiklara. This is reality, hindi po fake news ito. Ito po'y balita na talagang nakalagay naman sa kasulatan magaganap yan to the nearest na mga minamahal ko. Kaya kinakailangan ang bawat isa sa atin, ano man ang kaganapan, ang isipin natin paano manulwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing praise the Lord. Ganyan ang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ko. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, kung ang bawat isa sa atin, ito'y kinakailangan dahil tayo'y mga katiwala, mga minamahal ko. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ipinakikilala ng ating mahal na Panginoon kung ano ang mabuti. At hinihingi ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko. From the book of Micah, chapter 6, verse 8. Amen. The book of the prophet Micah, chapter 6, verse 8. Yet hear thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God? Ilias Kapitulo 6, versikulo 8. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at anong hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kabaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan. Ibigin mo ang kaawaan at lumakad ka ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Gumawa ka ng may kaganapan. And this gospel shall be preached unto all nations, and the end shall come. Ito ang kaganapan talaga na magaganap, mga minamahal ko. Tayo ang gagamitin. Kaya nga sa bawat leaflets na iniimprenta, mga minamahal ko, na naibibigay natin pagkatapos natin magpatotoo, mga minamahal, kumakalat yan. Hindi lang dito, maging sa buong mundo. Dahil marami ang nakakarinig, nakakabasa ng paanyaya yan. Ito'y pinakamahalagang paanyaya ngayon sa huling panahon. Yun ang paraan upang magawa mo ang kaganapan. Mga minamahal ko, may mga leaflets dyan. Bawat isa sa atin, kung merong 20 na daladalang leaflets, kung sino ang makaharap mo, ito'y kaganapan. Iparating sa kanila na malapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung sino may mga problema, may mga karamdaman, o dumating ang sitwasyon, kakailanganin nyo ito. Itago nyo, o subaybayan nyo, tumalo kayo upang kayo ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon.
Tungkulin po natin yan, mga minamahal ko. Yung 20 leaflets na ibigay mo sa ka-office mate mo, abay, mga minamahal ko, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, susunod na banal na gawin, kumuha ulit. I-times 2 mo kung kinakailangan, 40 na yun. Tayong lahat ay tinatawag na humahayo. Hayo group na tinatawag, mga minamahal ko. Lahat sa atin, hindi lang yung mga na-assign na mag-sounding. Tayong lahat ay obligado. This is a requirement. Ipaanyaya, mga minamahal ko. Ito ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Pwede ba na natin pagbigyan ng ating mahal na Panginoon? Lahat magsabing, praise the Lord. O mga minamahal, pag nandyan na yung mga leaflets, ipapatotoo mo lang naman eh. At ihayag mo, kung nais nila, it's okay. Kung ayaw, wag. Mga minamahal ko, malaking bagay yan. Ibigin ang kaawaan. Mga minamahal ko, maraming nakakahabag-habag na mga tao ngayon. Marami ang namamatay. Mga minamahal ko, sa karamdaman, ba't hindi kayo pumunta sa mga ospital, doon po sa mga outpatient? Ang daming nakapila maghapon. Mga minamahal ko, kaawaan natin sila. Ibigin natin yung mga taong wala pa rito sa banal na gawain. Pumipila sila ron. Wala silang mga pera. Nag-aantay ng habag. Pero pag ibinigay mo yung paanyaya, yung leaflets, mga minamahal ko, dahil pa sa malaking halaga ang tinanggap nila. Dahil sila ay mapapalaya sa kanilang mga karamdaman. At lumakad ng may kababaan na kasama ang Diyos. Ang pagpapakumbaba natin sa ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka, mahal na Panginoon, gamitin mo ako. Lalo na ngayon, pinagpala tayo ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatiran, dating walang mga sasakyan. Dating hirap na hirap, mga minamahal. Ito na yung panahon, yung kababaan. Gamitin natin ang ating mga pinansyal upang ma-encourage ang marami pang tao, mga minamahal ko. Sino tayo noon? Ngunit ngayon, kakaiba na tayo, tunay na anak. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pinalusog ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang buhay natin. Yung baguhin tayo ng Diyos, mga minamahal ko. Yan ay grabe pagpapala na dahil natutunan mo magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon dahil lagi nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Upang pag nasunod po natin ang bawat isa sa atin na ang mabuti at ang hinihingi ng mahal na Panginoon, gumawa ka ng may kaganapan, ibigin mo ang kaawaan, lumakad ka ng kababaan, nakasama ang Diyos. Sinasabi po ng banal na kasulatan, ikaw nga ay ilaw ng sanlibutan. Sa ating huling talata, Philippians chapter 2, verse 15, atin pong basahin. In the book of Philippians chapter 2, verse 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito pala ang layunin at pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga itinatag ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Going 50 years po na tayo, mga minamahal ko. Jesus saves. Jesus heals. Yan ang katibayan na dito tayong lahat ay lubos na pinagpala. Upang maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna ng lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Tingnan niyo po ang malalaking kongregasyon ngayon. Isa-isa nang nagsisipagsapan.
na-involve sa hindi magandang sitwasyon, lumalabas ang katotohanan. Na totoo po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito tagpuan ang buong katotohanan. Walang aalis. Huwag ka na magbalak na mag-alila ay parang hindi totoo yan. Mga minama, 100% tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. 100% tunay na propeta ang nananalangin sa atin. Alam mo yan eh. Pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong pag-alinlangan dahil tunay ang buhay na wala hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Wala ka na makikita mga buhay na patotoo na kung saan ang mga armas hindi magtagumpay, ang mga makamandag na hayop hindi magtagumpay, ang karamdaman gumagaling ng walang gamot, yung mga taong mga talagang kriminal, talagang matitindi ang kasalanan, pagka na-invite po natin dito, sila mismo ang umiiyak, hindi na sila nagpapaiyak. Ayaw na nilang pumatay dahil nais nila ang kapwa rin nila mabuhay. Kaya sila mismo naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos, mga tayo ngayon ay dapat magkaisa. Mula sa araw na ito, ano ang magagawa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi po ng banal na kasulatan, tinanggap natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ngunit tayo po bilang Kristiyano, merong reglamento o requirements na dapat gawin. Ang sabi po, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Lahat magsabing, praise the Lord. Bago mahuli ang lahat, pinagpala tayo physically, materially, spiritually. Dahil yan ang prayer ng man of God, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even thy soul prospereth. Ibalik din po natin ang kalwalhatian sa Diyos bilang pagpapasalamat. Kinakailangan na ikaw ay katiwala. Physically, lumusog ka. Dati hindi ka makalakad eh. O di, humayo ka. Mga minamahal ko. Dati, walang-wala ka. Pinagpala ko financially. Kailangan po yan. Kailangan natin ng financial upang lalong magamit sa ebanghelyo ng kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag sobra-sobra na, hindi natin madadala yan, mga minamahal ko. Pagbalik ng ating mahal na Panginoon, gaano man kalaki ang iyong account sa bangko, magiging useless yan eh. Amen. Ikaw mismo, mga minamahal ko, lalo na pangalagaan natin na espiritual, na tayo nga ay anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, iahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Lahat ng paraan ay gagawin mo upang maligtas pa ang kaluluwa ng iba. Na sinasabi, iniibig mo nga ang pinakamamal na Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Hindi ba't buo o magpala ang ating mahal na Panginoon? Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya tungkulin din natin mahalin ang ating mga kapwa na hindi pa nasisave dito, mga minamahal ko. At pag tayo po, ginampanan mo ang tungkulin mo bilang katiwala, iniibig mo ang iyong sarili. Ganyan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Let's move on in this last days. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung anong magagawa natin sa huling panahon, habang may hininga, habang may kalakasan, just do it for the glory of God. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Habang inaanyahan po natin